Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusin content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin ay tungkol sa scammer versus mamamatay tao or fake lawyer versus fake Marcos. Naglaban ang peke sa peke, mga ka-plastic. Di umano, allegedly, mga ka-plastic. At ito po ay mainit na bangayan ng dalawang ito dahil kamakailan lamang ay pumunta nga po itong si Dasabi Filipino lawyer sa isang police station para ma-verify ang warrant arrest ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. So nangangahulugan, nagkakaroon na sila ng paghahabol-habol sa isa't isa, mga ka-plastic. So nagkakainitan na kasi yung dalawa. Kasi nga alam mo kung bakit. Nagkakaroon na kasi sila ng mga argumento regarding na gina-justified kasi ni Colaong sa sarili niya na merong daw di umano na fake lawyer itong kampo ni Boss MG na pilit daw pinagtatakpan at pilit daw itong pinagtatanggol di umano o tinatago sa mga publiko. At base naman to dito kay Madam Sabi, mga ka-plastic, at ang kaniyang repat dito is eto na nga po, scammer versus mamamatay tao with question mark, mga ka-plastic. Nag-allegedly na tayo, mga ka-plastic, lahat mga play safe, mga ka-plastic. Fake lawyer versus fake Marcos. O, di ba? Kumbaga nandito na tayo sa part na parang nagkakaroon na ng niche. O yung ito, yung sa pagkakaintindi ko, mga ka-plastic, nagkakalabasan na sila ng pagkatao. Ayon sa mahinang comprehension ng aking pag-iisip, mga ka-plastic, ay nagkakalabasan na ng mga katangian sa isa't isa. At base sa mga post nila, quote-unquote, murder in Novaliches 2019, pagkatapos ng napakaraming pagbabanta sa buhay ng pamilya na kinamkam ng lupain sa Ramon, Isabela, kasabwat sila at si? Ba't hindi mabanggit-banggit? Sabi, akala ko ba ang 2017 na pagkatao na nagngangalang Susan Yance ay hindi ikaw yon? Pero bakit meron mga question mark yung mga statement mo dito sa Facebook page? Di ba? Kung wala ka talaga at malinis ang iyong konsensya, bakit may question mark ang mga statement mo? O para kay Colaong, mga ka-plastic, na pinagdidiinan, baka na naman kasi sabihin natin, makakulaong na naman. Kay Colaong, magbigay ka naman ng credible o matibay na strong evidence na nagpapatunay na iisa ang sinasabi mong abogado noong 2017 at si Sabi, the Filipino lawyer. Diba? Hindi na kailangan ng afasa. Murder, abangan. Kausap ko na yung complainant, ito ang hindi mo na matatakasan. So yun,
Baga yung recent content ko about dun sa kinamkam o pinapaulanan niya ng Armalite ang mga residente dyan sa Isabela ayon sa kwento ni Norman Mangusin, ay ito na po yung karugtong na yon, which is yung statement naman na sabi na sinabi niya ay murder. Kakausapin ko na ang complainant, ito ang hindi mo na matatakasan. So sino ang complainant na yon? So sana naman kung totoo man yung ito o baka something na merong para magsalita, di ba? Kaching! Para magsalita, ay baka naman, nako, ano pa bang aasahan natin sa dalawang ito na scammer versus scammer, allegedly. Diba? Ngayon, mainit ang kanilang tuligsaan sa isa't isa, gawa ng naglalabasan na po ng mga baho na ipinipilit nila about sa sarili nila, mga kaplastic. So ito po yung sinasabi ko about dito sa post na ito, na kung saan pumunta itong si Sabi Filipino Lawyers sa isang police station, mga kaplastik. Ito po yun. Sir, good afternoon. Tatanong lang ako. Saan ako mag-check sa warrant section? Yung warrant section. Pwede pumasok ng bahagya. Sorry. May gusto lang po akong i-verify na case. Ang lumabas na yung warrant niya. Opo. Sa ano ma'am? Sa station. Kasi Saan station yun dun sa... main station. Oo. Pwede naman mag-issue yung warrant section. Oo. Kasi Oo. meron silang account doon, no? Yeah. Oo, yung warrant. Kasi hindi ko po ma-check sa ano. Ito po yung pagpunta ng personal ni Sabi sa isang police station. Ngayon, bine-verify niya po kung nasaan po yung warrant ni Norman Mangusin. Diba? Ngayon, ang sabi ng pulis dyan ay nandoon po sa main station. So ang question mark is, pumunta ba si Sabi doon? So tingnan natin sa latest post niya. Nag-live stream pa nga siya eh. Ito yung live stream niya ngayon. Number nung presinto na yon, na lahat ng makikita sa online, lahat naka-off eh. So hindi ko well, totoo naman yun eh. May police record naman yung pang-rate niya sa kapatid niya. The fact na hindi nga siya makauwi sa bahay nila dahil sa kamanyakan niya eh. Oh, edi demanda niya ako. Dami Patay. niyang alam, dami niyang sinasabi. Ngayon, Hindi nga siya rape makakuha naman. ng NBI clearance niya. I hope. I hope talaga. Ano? Sabi niya ay nang rape. Oo, nakakaintindi ako. Nang rape daw si Colaong. John, kamusta? Shoutout sa'yo. Nang rape daw si Colaong sa kapatid niya. Kaya hindi daw nakakauwi sa bahay, mga kaplastic.
So ito yon mga kaplastik. Quote-unquote niya, nirape mo ang kapatid mo. Tumakbo ka, naging alila ng pamilya Barba at sa tulong ng mga ka-Berks mo na taga Baguio na very active sa mga anti-kulaong group na nagsimula ka ng panggap na Marcos ka. Una mong pinasiklab yung ambush mo. I read, Marcos Sean survive ambush. Gaano katotoo to mga kaplastik? Wala po akong narinig na balita about dito sa ambush. So kung mayroon man totoo dito, hoping na lumabas din ito. So napakarami pala siyang kaso. Hindi lang rape, kundi murder na rin at the same time. Diyan ka nag-start, pinaniwala mo ang long lost son ka ni ni Pem or ni Pem. Depende ka sa kung sinong tanga ang kausap mo. Tapos you had the audacity of implicate me and call out my crime which came from the legitimate operation. Alam mo yung mahina kay Kulaong mga kaplastik. May lakas ng loob siya na implicate niya kay Sabi pero wala naman siyang sapat na credible, strong evidence. 'Di ba? Kaya ngayon ito, ang reaction niya, pinapatawa mo ako. Kasi wala siyang sapat na source eh. Wala rin siyang makausap na tao about dito kay Sabi. Kaya tagilid ka pa rin, Norman. Kahit na may nalalaman ka, so paniniwalaan ka ba ng police station? Mamaya papanorin natin yung pagtawag niya sa PNP para i-verify na kung talagang pumunta si Sabi Filipino lawyer doon sa police station mga kaplastik. Kailan mo ako ipapa-aresto for real? Kung kaya mo magpakarne para kumamkam ng lupa sa isdaan, dapat kaya mo rin ako iparesto. Basic na lang sa'yo yan, Norman. So another post mga kaplastik, sabi niya dito, may mag-ama na may palaisdaan sila sa Purok 6 sa Isabela. Pinatay sila at di na nakita ang katawan. So totoo. Base nga sa sinabi nga ni Kulaong dun sa recent content ko about daw sa ipinagmamalaki niya na ipinapaulanan daw niya ng Armalite yung mga taong nagmamatigas doon sa Purok 6. So meron nga daw, sabi niya, kasi ang hirap paniwalaan. Paano ka magano? Paano kaya tayo mapapaniwala na itong mga nag-aaway na ito ay may mga dating history allegedly? Diba? Na may criminal liability. Eto, sabi niya, sino pumatay? May mga pulis na pinaniwala ni Norman Mangusin na isa siyang Marcos. Sino ang nagpapatay? Di ang ating bida. So verbally lang to. Diba? Kailangan pa natin muna maniwala agad. Magpakita rin muna siya ng mga credible sources. Strong evidence. Kasi nag-statement na siya na nagsasabi itong si Sabi na pumatay itong si Norman sa Isabela. Sabi niya kasi wag maghuhukay ng baho ng iba, lalo na kung mas mabaho ka. Naamoy nyo na yung isa't isa? Siguro, kung alam mo yung amoy mo sa sarili mo,
Alam mo na rin ang amoy ni Kulaong. Parehas lang. Diba? Allegedly. Paano na lang wala nang maralag? Fair game ka ngayon. Alam mo ang estapa. Usaping pera lang yan. Pwede bayaran. Pero yung pagpatay, may question mark. Pero yung pagpatay, reclusion perpetua yan. At sa dami ng pinatay mo, kulang na ang 3 beses na sentensya mo. Kung meron kang nalalaman, ilabas mo. Diba? Huwag ka matakot kung lamang ka sa sitwasyon. Diba mga ka-plastic? Eto, balik tayo sa live stream niya. Baka may sasabihin pa siya. Wala na yata. Laguna, Cebu, Cavite. Hello. Ate ko may sasabihin pa siya. Kasi minor yung bata. Inasuhan ba ang attempted raid si Norman? May nag-file ba ng kaso? Yun nga eh. Michael Cruz, watching from San Diego. Shoutout sa'yo. Bakit hindi niya masagot? Kung meron talaga. Maraming salamat, Rachel Perez Sandoval. Boss Isang Pen, hello, oras. shout out. 1 oras na siyang nag-live stream. Wala pa siyang sinasabi. Jen Isis, good evening from Las Piñas. Hello. Hindi natatakot yun. Kasi kung natatakot yun, hindi na yun hindi na yun poporma-porma pa. Walang takot yun. Hindi uso sa kanya yung takot. Alam niyo yung mga basher, huwag na ninyong itry kasi hindi ko naman binabasa. Hindi ko binabasa yung mga komento niyo. Nagpapagod lang kayo. Ha? Pero nagbabasa ka ng shoutout. So saan nanggaling yun? Are you sure? Hindi ka nagbabasa? Ito nga binasa mo rin to eh, yung kinasuhan bang attempted rape si Norman? Pero hindi mo sinagot. Yes, I think meron naman. Kasi yun ang sabi ng pulis na kausap ko kanina. O di ba binabasa rin niya? Marami akong kwento sa'yo. Kaya lang, alam ko busy ka pa eh. I-email ko na lang kaya sa'yo yung kwento ko. Or i-message ko sa'yo later. Pero grabe yung mga revelation. It's Ilabas so mo. fucked up. Really, really scary fucked up. Labas mo. Di daw nagbabasa ng comment. Oo nga daw, tinutugis nga daw ako. O di ba? Ano ba naman yan? Di daw siya nagbabasa ng comment. Manuel Cortez, hello from Milan. Ay nako. Pagtungo nga tayo dun sa sa video ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. At yun, tinawag ni Norman Mangusin itong yung police para i-verify. Dahil nagpapalit-palit. Yan. Corporal de los Reyes, ang kausap mo po ngayon ay si Francis Leo Marcos. Ako po ay naka-live ngayon sa aking YouTube channel na Mr. Caliber para i-inform ko po kayo na yung pong babae na si Susan Yance ay ginagamit po. Ipinopost po kayo sa kanyang Facebook account. Buti po na-save ko. 2 po yung existing warrant niya at ano po yan
Sir, wala na pong bail yan kasi parang jump bail po siya. Hello po, good morning, Station 10 po. Good morning, Kamuning. Ano ba to? Sa primary, sa QCPD Station 10, Kamuning? Yes sir, QCPD Station 10 po. Sino po kausap ko? Police Corporal de los Reyes po, sir. Police Corporal de los Reyes, meron po ba diyang Sergeant Valera o whatsoever? Valera po ba? Or something Kasi po, meron pong isang nagpunta dyan na nagtanong kung saan pwedeng nakapost po kasi sa video yung inyong police station. Ipinost po nung Dasabi Filipino lawyer. Yung inyong police station, nag-video po dyan na nagtatanong siya kunyari kung saan magbe-verify ng warrant. Babae po iyon. Na-videohan po yung muka nung isang pulis ninyo, pero yung name tag hindi po malinaw kung Valera. Opo. Ano po yung lalaki? Yes, lalaki? Lalaki po, yung pulis. Pero yung nagtanong, babae po yung nagtanong dyan, kunyari nagtatanong ng warrant of arrest. Kung saan magbe-verify. Kung Valera sir, wala po ang PS na Valera. Valeros, meron po. Baka po yun, baka Valeros. Ito po kasi, Ano ba naman yan, Norman? Napag-aalataan na hindi nagsasabi ng totoo. Baleros. Ito na. kung makikita nyo po, meron pong post yung Dasabi Filipino lawyer, pero hindi po yun lawyer. Ano po yun? Ang pangalan po nun, sir, ay Susan Yance. Yan po yung may Okay. dalawang existing warrant of arrest na hinahabol ko ngayon. Namamaos ka na. Yung babae na Easy Yung lang. babae, meron po siyang dalawang existing warrant of arrest. Sir, pakitake note po yung pangalan, tapos pakisearch nyo po sa e-warrant section. Susan, ano pa sir? Susan Yance. Susan Yance po, Susan Yance. Wait na sir. Apo. Susan Yance. Ano yung spell ng Yance niya? Yankee Alpha Nancy Charlie Echo. Susan Yance. Yan lang ang buong pangalan niya. Marami, yan po ang pangalan niya, pero napakarami pong alias na ginamit niya. Nagpapanggap po yung abogado, alias Attorney Alice Villanueva, alias Morin, alias Sabien. Napakarami po kaya hindi po mahuli. Pero dalawa po yung existing warrant niya ngayon. Hawak ko po yung unofficial copy. Ngayon po, para pasinungalingan niya na siya may warrant dahil nagpapalit-palit ng pangalan, apa ho dyan sa substation nyo, dyan sa Urban. Opo. Hindi ko pa alam mga 2 days, 3 days po kasi kahapon ko lang po nakita yung post niya na ipinost niya yung container banyo na kunyari nagtatanong siya kung saan maghahanap ng warrant, magtatanong ng warrant para ipakita sa kanya mga viewers na wala siyang warrant. Pero wag po kayong magpapalinlang. Sir, ano po pangalan niyo ulit? Corporal de los Reyes, ang kausap mo po ngayon ay si Francis Leo Marcos. Ako po ay nakalive ngayon sa aking YouTube channel na Mr. Caliber para i-inform. Ang lakas ng loob niya magpakilala, no? Mas marami siyang warrant kumpara dun sa tao inaakusa niya na sinasabi lang niya na to existing lang naman. Ako yung kinikilabutan sa kanya yung alam mo yung tipong matutuspok ka sa sarili mong mantika. Yung pupunta ka dun sa lugar, alam mo meron ka ring kaso. Diyos ko naman, Norman. Baga yung parang yung credibility niya yung pinapairal niya Yung credibility niya na isang scammer. Na dapat parang sa isang bata yan Ito yung analogy ko Sa isang bata, kapag ang bata ay pinagalitan ng isang magulang at may mga kasalanan na nagagawa, at the same time yung batang kasalanan na inaakusa niya mga kaplastik, ay nakikita niya dun sa kanyang panganay na kapatid. So di na justified niya yung sarili niya na bakit ako lang po yung dapat niyong akusahan.
So bakit ako ang dapat mong akusahan? Eh yun din yung kapatid kong panganay, si kuya. Mas maraming ginagawang kalokohan. Bakit hindi mo magawang hulihin? Ba't lagi na lang ako yung pinag-iinitan? Sabi ni Bunso. Ganon yung eksaktong analogy para kay Norman Mangusin. Na para bagang makulong man siya, if ever, gusto ko siya rin makukulong. Kaya itong si Sabi, nagla-livestream na. Nagpa-panic attack na. Nagtatatatat na siya sa live stream na kung ano-ano na mga pinagsasasabi. At ngayon, may mga revelasyon siyang nilalabas ngayon. Na sinasabi niya na nang-rape daw siya ng kapatid, itong si Norman. At isa pa, ang pinakamatindi niyang ginawa daw, that was nung nasa Isabela pa siya, ay gumawa siya ng krimen. Pumatay daw siya ng mga tao doon para mangangkin ng lupain doon. So parehas sila may mga statement pero walang mga patunay na ebidensya. Walang mga papeles o recorded o testigo na makakapagsabi kung ano ang mga istoryang mga pinagsasasabi nila. E yun, mga ka-plastic. Diba? Tuloy natin yung video. Po kayo na yung pong babae na si Susan Yance ay ginagamit po. Namamaos na. At po kayo sa kanyang Facebook account. Buti po na-save ko. Apo sir, ipapailit yung pag-verify po namin yung pangalan na to, sir. Para sa warrant po, sir. Opo, dalawa po yung existing warrant niya at ano po yan ha? Sir, wala na pong bail yan kasi parang jump bail po siya. Anong jump bail? Saan mo nakuha yung terminology jump bail? Ngayon ko lang narinig yan na may jump bail pala. Ano tumatalon yung bail? Ano ba yung Tagalog ng bail? Ano ba yun? Multa? Multa ba yun? Jump bail. May bago na naman tayong word, mga ka-plastic, jump bail. Opo, kung makikita niyo po. I-verify po namin. Sir, meron po ba kayong Facebook para i-forward ko sa Facebook yung kanyang post na kung saan inakuhanan po yung mukha ng inyong police officer? Sir, i-search niya po, Police Kamuning Magiting. Police Kamuning Magiting. Sandali po sir ha, huwag niyo po ibababa. Para ma-forward ko po. Police Kamuning Magiting. Sandali po. Police Kamuning Magiting. Police Bilis. Kamuning Magiting. Police, wala po akong makitang Police Kamuning Magiting. Yung hotel, ang profile mo yung... ng profile sa Facebook natin. Kasi kung may profile ng Facebook natin, may mabuting kasi. Kaya siguro kinakabahan na si Sabi, no? Kasi putya, pinapacheck na yung mga... Alam mo yung feeling mo na matatag ka sa buhay. Pero nung itong si Norman ay nagsusumbong na sa pulis. At yung pulis naman, willing naman siyang tumulong kay Norman. Hindi ko alam kung nanonood tong mga kapulisan dyan sa Kamuning. Kung balitang-balita na ba tong si Norman Mangusin sa social media. Hindi ko lang alam kasi hindi naman lahat ng tao nakakapanood ng mga storya about dito kay Norman. Unless kung mahilig ka sa mga
chismis sa mga social media influencer. Kusang lalabas yan sa algorithm mo. Pero kung mahilig ka lang manood ng mga teleserye sa social media, teleserye, mga puro balita lang sa TV Patrol, yung mga ganon, o kaya mga itbulaga online, malabo mo to makikita kasi lahat ng once na manood ka sa isang content, lahat ng algorithm na yon na related doon sa content na yon, puro yun lang. Kaya malabo mo makikita ang mga istorya ni Norman Mangusin sa online. And that's the reason why kung bakit hindi nagmi-million views yung mga social media influencer. Dahil kung meron man mag-million views, malamang sa malamang mga OFW po yung mga nanonood na yun, hindi po mga Pilipino na native dito sa Pilipinas. Kaya nagtataka lang ako, mga kapulisan, hindi nila alam yan. Kasi kung alam niya yan, baka prinangka siya sa telepono eh. Di ba ikaw yung na nagba-viral ngayon sa social media na allegedly na sinampa ng kaso ng mga vlogger din dahil sa kasong scam at saka libelous statement. Di ba? Kaso hindi ganun eh. Hindi ganun yung mga reaksyon ng pulis eh. Natural eh. Entertaining sila eh. Willing to assist kahit sino. Kahit criminal po yung nagre-reklamo. Willing sila mag-assist. Diba? Kaya nga nakakatawa eh. Yan, chinachat na yung polis. Ay sir, yung logo niya sir, yung logo po ng CCTV sir. Teka muna, Police Kamuning. Spelling ng Kamuning. Kilo, Alpha, Mama, Uniform, Nancy, India, Nancy, Good. Opo, eto. Police Kamuning Magiting. Police PNP Magiting yung nakikita ko rito, sir eh. Alam ko, Police ka man yung magiting hindi nyo lang sir, yung mayroon pong 7,500 followers sir. Police Kamuning na lang po. Kumaano po Pico, yung isa natin Police Kamuning lang na isa na sir yung Police Kamuning magiting yung po talaga sir yung nagagamit tayo ngayon. Sandali, hindi ko po makita eh. Police Kamuning Magiting. Para mai-ano ko sana, all post people. Police Kamuning Magiting. 7.5 follower po. Yes sir, yes sir. Ito po. Mag-hi po ako. Si Francis Leo Marcos po yan. Kilala nyo naman po siguro ako. Ito po. Kung papanoorin nyo po, ayan po. Ipo-forward ko po. May video po akong pinorward. Ayan ho. Ipinost po kayo ng attorney, sabi lawyer. Pero hindi po yan attorney. Yan po ay si Susan Yance. May 2 existing warrant of arrest na pakalat-kalat po ngayon at ginagamit pa po ang kapulisan para patunayan na hindi raw siya yung Susan Yance. Ako po ay maituturo ko ho talaga yan. Kasalukuyan pa hong nambubudol yan. Teka. Parang magkaiba kayo ng storya ni Yancy ah. Ay, ni Sabi pala. Ano ba talaga? Ano yun? Sabi naman ng isa, verify. Ibe-verify lang ang warrant of arrest ni Norman. Pero ito, ang opinion niya, at ginagamit pa po ang kapulisan para patunayan na hindi raw siya yung Susan Yance. hindi daw siya Susan Yance. Baka hindi ko lang sure kapag niloko mo yung pulis, pwede kaya makasuhan yun, mga ka-plastic? Hindi ko lang alam kasi yung pagkakakwento niya sa pulis mismo niloloko niya harap-harapan on live stream. Na ang kwento niya, sabi niya para kay Susan, kay Sabi Filipino lawyers, na gina-justified daw niya na hindi daw siya si Susan Yance.
kaya pumunta daw sa presinto. Ayon sa live stream. Tapos nagpakita ka ng video ni sabi ni Filipino Lawyers na sinend mo sa PNP mismo. Mapapahiya ka. Tatanungin ng pulis, nasan yung binanggit niya na Susan Yancy dito na hindi daw siya. Ang narinig namin sa video, nasan yung warrant of arrest ni Norman Mangusin? San po makikita? Patay tayo dyan, Norman Mangusin. Harap-harapan mo niloloko yung kapulisan? Hindi ka kaya makasuhan yan? Bakit hindi nag-iingat ang dila ni Norman, mga kaplastik? Diba? Hindi siya nag-iingat. Hindi siya naging to be honest na pumunta dyan po sabi Filipino Lawyer sa station nyo. At tinatanong niya kung nasan yung existing warrant ko daw. Hindi, ang sinabi niya ito po. May 2 existing warrant of arrest na pakalat-kalat po ngayon at ginagamit pa po ang kapulisan para patunayan na hindi raw siya yung Susan Yancy. Naku po, Norman. Sigurado ka ba sa mga statement mo sa pulis? Tapos yung sinend mong video mula sa video ni sabi Filipino Lawyer ay magkaiba po yung pagkakasabi. Sigurado ka ba dyan? Naku po, panibago na namang libelous statement dyan, Norman. Pwede kang sampahan ng kaso ni si Sabi. Wala siyang binanggit na ganun, mga kaplastik. Lalo mo lang binabaon yung sarili mo sa kalupaan. Sa sobrang kasinungalingan mo, maging si Satanas nahiya sa'yo. Diba? What the hell? Harap-harapan mo niloloko yung pulis sa live stream mo? Patay tayo dyan, Norman. Ako po ay maituturo ko ho talaga yan. Kasalukuyan pa hong nambubudol yan. Opo, at kahapon, ginagamit pa ho niya, meron siyang video rito na magkasama daw ho sila nung makagago. Oo, magkasama daw sila. Sabi ko nga po, kriminal yan. Alam ni makagago na magkasama na kriminal yan. Bakit sinasamahan niya? 2 po ang warrant yan, sir. Kahit verify niyo po ngayon. Sir, naitag niya po para ma-verify namin. Ayan po, nag-send na po ako. Send na po sa Pulis Kamuning Magiting. Patik na lang sa message request. Opo, sa message request po. Ang nag-send po si Marcos Antonio Francis Leo. Ako po yan, si FLM. Yung wanted. Ako po yung nag-send mismo sa FLM po, sir. Yung wanted po. Ito sa nag-ilis. Kawawa Ayan na, tong nakita tao. nyo na po. Dito na ulit magkurang. Ipinopost po niya yan para patunayan sa kanyang mga binubudol na wala ho siyang warrant. Ginamit pa ho yung station nyo. Ngayon ho, hindi nyo na ho makikita sa post niya yan. Yan ho yung babaeng nagtanong, yan ho si Susan Yancy. Sus, Marios. Naniniwala po kasi ako, sir, na bawat sibilyan ay merong obligasyon na ituro sa kapulisan ang mga wanted kriminal. Ang inaalala ko, baka magamit pa yung police station nyo para makapanloko pa. Sir, bale itong ano pala yung pinapanood namin yung video, sir, parang hindi po ito sa amin, sir. Kasi balera po na yung pangalan ng police po, ng last name po. Wala po kami personal. Sa may container lang po yan, di ba? Saglit lang po, may ipo-forward po ako sa inyo.
Tarang. Nag-send ka sa ibang station. Anak ka ng Norban naman, ang ganda ng pasok mo tapos biglang iba pala yun. Nasayang yung laway mo sa live stream. Nag-complain sa ibang station. Gag. Sa may container van po yan, di ba? Opo. Saglit lang po, may ipo-forward po ako sa inyo. Ito po. Ako sir, pa-forward ko. Kasi sa enter, wala na po kami ano sir eh. Wala na po kami partido na under na container van enter. Ito po yung lugar, sir. Sandali po ha. Opo. Kaya po agad kumontak ako sa inyo, sir. Paki-check nyo na rin ho, paki-download nyo na rin yung kanyang pangalan sa e-warrant. Baka sakaling gamitin din po yan kung sakasakali man. Yes sir, sabi ko. Opo, baka kung sakasakali. Pasensya na po kayo, sir. Naka-live po ako ngayon. Marami pong nanonood sa atin. At gusto ko lamang pong maging aware ang mga kapulisan. Sige, kung sakali po na magawi sa inyo yan. Ito po kasi yung ano, sir Ito po yung pinuntahan niya. Ito po, forward ko na po sa inyo. Opo sir. Pasensya na po kayo. Ako po ay nasa Lagawi ngayon. Nasa Lagawi po ako. At ako ho may sakit. Hinahabol ko ho talaga yan. Ito po. Yan po yung according po sa aking mga tauhan, dyan po siya nagpunta. Anyway, just in case po sir, ipo-forward ko po sa inyo yung mukha ng tao para po just in case na magawi dyan sa inyo at magamit yung, ayan, may video po akong pinorward. Yan po yung kanyang latest picture. Pero kung gusto nyo po siyang makita ayan po yung latest picture niya at video. Kung gusto nyo po siyang makita kung ano yung itsura niya before, bago siya sintensyahan, i-search nyo lamang po sa Google, Susan Yance. Yante sir o Yante? Yance. Yankee Alpha Nancy Charlie Echo. Opo, sabi dyan. Apo. Maraming salamat po, sir. Yan po yung kanyang latest na video na ginawa nung ng mga nakaraan at marami po kayong maririnig dyan kung sino yung mga taong involved dyan. At just in case po na ma-encounter nyo or baka pwede nyo na pong paki-alarma sa QCPD sa lahat ng inyong mga kasamahan na baka magamit pa ang inyong mga kapulisan dyan. Just in case po, ayan po yung kanyang latest na muka. Nagtatago po yan sa maraming pangalan, sir. Nagtatago po yan sa maraming pangalan. I-verify po namin sa iwaran sir. Opo, paki-verify po, sir. Tapos paki-alarm na rin yung inyong mga kasamahan para hindi na po magamit yung ating kapulisan. Ginagamit pa ho doon sa video na yan. Kung makikita nyo, parang gusto niyang palabasin sa mga tao na siya ay walang kaso. Maraming salamat po, sir. Gagapot. Maling station yung pinagreklamuhan. Teka. May post si Sabi dun. Mga ka-plastic. May post si Sabi dun. Wait lang ah. Ang problema yung matandang yon. Teka lang ah.
Saan yung post niya? Ito. Ito yung post niya that was 11 hours ago. Sabi niya, please take note of this. Baka may makaaway kayong ganitong mga galawan. O ganito ang galawan. Bakit sa Kamuning Station Police Station 10 ka tatawag kung ang suspect ay nasa Silang Cavite? Ayun na nga eh. Tanga-tanga eh. Pwede ba yun? Sagutin natin ito legally na walang halong acting. Basahin mo muna ang batas bago ka magpagpaka-sheriff. Kung nasa Silang Cavite ang tao, walang karapatan ng Kamuning QC Police na basta gumalaw ng walang koordinasyon sa Cavite Police. Kahit nationwide ang warrant, may proseso pa rin. Hindi ito tawag-tawag lang. Ito yung sabi niya. Linawin natin, hindi pwedeng magpa-aresto ang third party. Hindi ka korte, hindi ka pulis, hindi ka parte ng kaso. My point of view naman na hindi naman talaga nila accountability yon. Nasa Silang Cavite yung tao tapos doon ka magrereklamo sa Kamun. Sa Rule 113, malinaw valid lang ang arrest kung may valid na warrant. Ipinapatupad ng authorized officers at may tamang jurisdiction at coordination. At walang warrantless arrest kung lumang kaso, naka-archive, walang krimeng naganap, walang personal knowledge ang pulis. Rule 113 Section 5. Matalino. Kahit disbar yan, partida yan disbar yan pero may alam sa batas. Kaya malakas ang loob niya about sa Data Privacy Act eh. 'Di ba? May pambato siya sa mga taong kumakalaban sa kanya o pumupuna sa kanya na sinasabi ng mga karamihan na siya ay si Susan Yance. At bagamat meron siyang Data Privacy Act na pinambabato sa mga tao, talagang walang kalawala mga kaplastik. Kung tawag lang yan ay third party, walang coordination, walang verification, illegal arrest yan. Pwede pang pumasok sa grave coercion at abuse of authority. Diba? Nagkaroon pa tayo ng kaalaman sa kanya na allegedly na sinasabi niyong scammer daw. The bottom line is may proseso ang batas, hindi ito laruan. Kung hindi ka parte ng kaso, lumugar ka, Norman Mangusin. Kaya nga hindi siya gaanong ini-entertain ng pulis bandang uli. Kasi na-discovery daw na sa Kamuning sila at yung taong inirereklamo niya ay maybe nasa Cavite. Bakit ka tatawag sa Kamuning? Di ba tanga? At yun, mga kaplastik. Dito na mag-e-end up muna ang ating commentary video. Sa ngayon, nagbabangayan na yung dalawa. At may mga ibinabato na si Sabi dito kay Norman Mangusin. At abangan na lang natin na mababaon na talaga sa impyerno sa sobrang kahihiyan nitong si Norman. Maging yung kapulisan niya, niloko niya, harap-harapan sa livestream sinabi niya na ang pagkakasabi niya sa statement na dinidepensahan daw ni Sabi ang sarili niya na hindi daw siya si Susan Yance kaya pumunta siya dun sa presinto. Pero sabi dito sa video mismo ni Sabi ay bine-verify niya ang
taong itong si Norman kung nasan yung warrant niya. Na ang sagot naman ng kapulisan doon o yung pulis na kinausap niya ay nasa main office daw o nasa main station. 'Di ba? So, yun. Hanggang dito na lang muna ang aking opinion. Nakakatawa talaga si Norman sa lahat ng bagay, no? Baga, lahat na lang ng ginagawa niya, hindi niya pinag-iisipan. Nila-livestream pa niya yung katangahan niya. Kaya siya pinagtatawanan eh. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.